Mama, Papa, may awarding po kami bukas. Pupunta po ba kayo? Ha? May awarding din si Mia bukas. Sa kanya kami pupunta. Eh, ikaw, Kuya Ryle at Kuya Sian, makakapunta po ba kayo? Ano ba? Kami nga kami pupunta. Ba't ba namimilit ka? Eh wala kang award sa school. Puro kabulastugan lang naman alam mo. Para akong sinuntok sa dibdib sa mga sinabi nila. Ang dami nila pero wala man lang kahit isang gustong pumunta sa akin. Ang sakit-sakit pero wala naman akong choice. Good day, students. Good day to our guardian here. So today we're having our recognition day. So if I call your name, just please come in front. Now I will call Mr. Marvin Agad. Together with his guardian, our baby. So I will call Mr. Edric Atienza, please come in. The student who will receive this award is a student with the highest honor. Let's give a round of applause. Miss Saber Ventura. Nasaan ang iyong mga parents? Bakit wala? Umakyat akong mag-isa sa stage. Hindi ko mapigilang hindi mapaiyak dahil kahit isa sa pamilya ko wala man lang pumunta. Sama ka sa amin. Oo, tara ko sa break. Ako ng mga friends ko mag-celebrate kasama ang families nila. Pero hindi na ako sumama. Maiinggit lang ako sa kanila kaya umuwi na lang ako. O mga anak, kasama, kakaya tayo. Tara, Mia! Kaya na tayo! Oh, gising na pala ang prinsesa natin. Walang kagawa-gawa, puro ko ibalastugan lang ang alam. Kumain tayo. Naligo na ako dahil may lakad kami ngayon ng boyfriend ko. Kakauwi niya lang galing probinsya nila. Umuwi siya para samahan ako mag-celebrate ng awards ko at darating kong kaarawan. Hi, love. Asan ka na? Hi love, I'm on my way. Okay. Are you ready? Can't wait to see you. Okay, see you. Pinakilala ko na noon si Eliha sa pamilya ko. Pero hindi naman sila interesado kaya hindi ko na ulit siya inimbitahan sa amin dahil nahihiya ko sa naging asta ng pamilya ko sa kanya. It's been a year since I last saw her, and now that I can finally hug and kiss my love, I'm so happy. She's so beautiful. Looking in your eyes, I see a paradise. This world. Finally, nakaramdam din ako ng saya because of Eliha. We hug, we kiss, and we create memories that are surely last forever. Eliha is the first man that value me, love me with all his heart, and make me feel that I'm worth it. I can't imagine a life without Eliha.
beautiful day. Hinatid na niya ako sa bahay and say our goodbyes. Pagkapasok ko pa lang sa bahay, sampal na agad ang bumugad sa akin. Wala ka talagang kadala-dala. Kahit saan, dala-dala mo yung kalandian mo. Ano pong pinagsasabi niyo? Huwag ka na magmahal-mahal pa. Nakita ka ni Mia, sinundo ka ng boyfriend mo. At yan pa talaga sa harap ng bahay naglandian? Pa, hindi po totoo yan. Sinundo po ako ni Eliha kasi magbabanding po kami. Sinungaling, yan ang napapala mo kaka-boyfriend mo. Huwag na huwag kang uuwi dito sa pamamahay na to. Pag nabuntis ka, kundi mapapatay kita. Mia, ano to? Anong pinagsasabi mo kay na mama? Sabihin mo sa kanila hindi totoo. Huwag ka na magsinungaling ate. Kitang-kita ko nakipaghalikan ka sa labas ng bahay. Hindi ko na alam kung paano pa ipagtatanggol ang sarili ko. Dahil alam kong kahit anong sabihin ko, hindi nila ako papaniwalaan. Hindi ko na alam kung ano pang mararamdaman ko dahil sariling pamilya ko ang papatay sa akin. Nireplyan ko lang si Eliha at hindi ko na sinabi pa sa kanya ang nangyari dito sa bahay. Today is my birthday. Lumabas ako ng kwarto at nadatnan ko silang lahat ng masayang nag-aalmusal. Ever since never nila akong tinawag kapag kakain na at madalas pa, wala na akong naabutang pagkain. Hindi ko alam kung sinasadya ba nila na ubusan ako o sadyang wala lang akong lugar sa bahay na to. Mama, papa-birthday ko po ngayon. Pwede po kahit ngayon na, sabayan niyo man na ako. Aba, nagbe-birthday ka pala. Ano naman kung birthday mo? Ano yung na-expect mo? Na-forget birthday mo, nababatiin ka namin at bibigyan ng regalo? Sana hindi na lang kita binuhay. Sana pinalaglag na lang kita. Sising-sisi akong naging anak kita. Para akong sinuntok sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maranasan ko ang lahat ng ito. Pumasok na ako sa kwarto at doon ibinuhos lahat ng sama na loob ko. Shit! Sobrang sakit na sarili kong pamilya tinuturing akong basura. Sarili kong pamilya na dapat sa lahat ng problema ay sila ang karamay ko. But it turns out na sila ang nagiging problema ko at unti-unting pumapatay sa akin. Hello, is this Sol? Yes, who is this? Love? Baby? Sol? Happy birthday! Please come here. Eliha? Why? What happened? Where are you? Love, Pastor. Please. Hello ma'am, pakibilisan po nandito po si Sir sa Our Lady of Kaysasay. Na-aksidente po siya at critical po ang kondisyon niya. At kanina pa po siya nagpupumilit na tawagan kayo, ma'am, bilisan niyo po. Agad-agad akong umalis ng bahay na walang kahit anong dala kundi cellphone at pera. Hindi ko inintindi ang suot ko at kailangan ko makarating doon agad-agad. Patagal na patagal, pabilis ang tibok ng puso ko. Nanlalabo na ang paningin ko sa luha ko nang biglang may tatlong lalaking humila sa akin at hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin. Nangyari ang di ko inaasahang mangyari. Ginakasan nila ako at wala akong nagawa at matapos nilang gawin ng balak nila sa akin, iniwan nila ako parang hayop. Nakakayam kayo! Anong ginawa niyo sa akin? Isinantabi ko ang lahat at dumiretso ako sa ospital pero huli na ang lahat. Wala na si Eliha. Wala na ang mahal ko. Wala na ang kakampi ko. Wala na ang buhay ko. Anong oras na? Mag-uumaga na. Puro problema na lang ang dala mo sa pamilyang to.
Mahiya ka naman. Ma, pa, huwag ngayon. Please, kahit ngayon lang, damayan niyo man lang ako. Damayan? Saan? Sa kalandian mo? Tigil-tigilan mo nga kami sa mga problema mo, Sol. Simula ngayon, hindi ka na aalis sa pamamahay na to. Hindi ka na lalabas at hindi ka na mag-aaral. Ikinakahiya kong naging anak kita. Hinila nila ako papasok sa kwarto. Buksan mo to! Ma! Hindi ko pa din matanggap na wala na ang taong mahal ko. Wala na si Eliha. Nawala si Eliha sa mismong kaarawan ko. Patawad, mahal ko. Hindi ako nakaabot. Hindi kita napuntahan. Patawad, mahal kong Eliha. Ilang araw na ang nakalipas at nakakulong pa din ako sa kwarto ko. Isang beses lang nila ako pakainin sa isang araw. Wala din naman akong gana kaya hindi ko din kinikimo ang binibigay nila. How I wish na meron akong kadamay sa lahat ng sakit na pinagdadaanan ko. How I wish na meron akong pamilyang masasandalan. How I wish na nandito pa si Eliha. Kapag ng TV, nakakabagot. Sige, ano pang palabas ngayon? Ma, pa, buntis po ako. Ano? Buntis ka? Yun ang nga pa sinasabi ko. Puro ka kasi harap. Mama, Papa, hindi po ito tulad ng iniisip nyo. Pakinggan nyo po ako, parang awa nyo na. At ano sabihin mo, Sol, hindi ka na magbabago. Isa kang malaking kahihiyan. Wala ding araw ang lumipas na hindi ko naisip si Eliha. Walang araw na hindi ko siya iniyakan. Ilang buwan na nakalipas pero hindi pa din ako nakakapunta sa puntod niya. Patawad, mahal ko. Babawi ako sa'yo, pangako. Ay nako, nakita na naman kita at yung anak mo hindi malaman kung sinong ama. Pwede ba pag nandito ako sa bahay, huwag kang palabas-labas ng kwarto? Naiirita ako sa'yo. Nia, tapatin mo nga ako. Ano ba problema mo sa akin? Bakit simula bata pa lang tayo, ganun ka na sa akin? Gusto mo ba talaga malaman kung bakit? Kasi isa kang malaking tinik sa lalamunan ko. Bata pa lang tayo, bida-bida ka na eh. Inagaw mo ang atensyon nila sa akin. Nia, wala akong pinakuha sa'yo. Wala akong kapatid na kagaya mo. Mia, yung baby ko. Oh, buti naman, gising ka na. Kamusta pakiramdam mo? Kuya, kamusta yung baby ko? Wala nang baby mo, Sol. Po? Tatanga-tanga lang. Wala nang baby mo dahil sa kagagahan mo. Ewan ko ba sa'yo kung bakit pati si Mia sinisisi mo? Ay, babaita, huwag mo sisisihin si Mia sa kasalanan mo. Hoy, kagagawan mo yung pinaggagawa mo. Pero mama, totoo po sinasabi ko. Tinulak niya po ako, kaya ako natumba. Pero sa bagay, sino ba naman ako para paniwalaan niyo? Aba, pasalamat ka pa nga at nagpapunta kami ng doktor dito. Wala kang utang na loob. At kung mawala man yung baby mo, ay dahil sa'yo yan. Dahil wala kang kwentang ina at wala kang kwentang tao. Mama, Papa, Mia at mga kuya, bakit? Bakit laging ganto? Bakit niyo ginagawa sa akin to? Anong nagawa kong mali? Lahat ng sinasabi at ginagawa niyo, sinusunod ko na lang. Pamilya ko kayo. Lagi niyo na lang akong pinagkakaisahan. Kahit ni isa sa inyo, walang kumampi sa akin. Mahal ko kayo, pero nakakapagod kayo. Hindi na natapos-tapos lahat ng ito. Matapos mawala ang mahal ko, ang anak ko naman. Hanggang kailan ba? Hanggang kailan mo ako paparusahan? Nagmasid muna ako sa kalawakan. Grabe, ang ganda pala talaga ng mundo, no? Gusto ko sanang pumunta ng puntod ni Eliha bago ako mawala. Pero ni isa sa pamilya na walang gustong makipag-usap sa akin. Ayaw nilang ipaalam sa akin kung saan ang puntod ni Eliha. Kung sana lang naging mabuti ka sa akin, hindi ako agad mawawala sa'yo. Pero puro sakit ang binigay mo sa akin. Paalam. Grabe, hindi ko kinakaya lahat ng nalaman ko. Sana nasa tabi niya ako ng mga panahong nag-iisa siya. Kung hindi lang sana ako na-aksidente at nagkaano siya, sana kasama ko pa rin siya. Kung hindi lang sana ako tinago ng pamilya ko, sana natulungan ko ang mahal ko. Ang hirap, ang sakit. Yung sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, ako pa rin ang palaging nasa isip.
sa kabila ng lahat ng sakit na binibigay sa kanya ng pamilya niya. Hindi pa din niya iniwan ang pamilya niya at pinilit intindihin at patawadin. Kagaya na yung kwento dun sa Lagi na lang ganito, isipan ay gulong-gulo. I miss you so much, love. I wish you were here with me. Patawad, mahal ko. Patawad sa ginawa sa iyo ng pamilya ko at ng pamilya mo. Patawad dahil wala ako sa tabi mo ng panahon kailangan mo ako. Pangako, mahal ko, hahanapin ko ang gumawa sa iyo nito at ipaghihiganti kita kahit doon man lang may padama ko sa iyo ang pagmamahal ko. Mahal na mahal kita. May we see each other again in another life, my angel. Di ko pinipilit, walang lungkot na sumisilip. Kailan kaya muling makakamit ang iyong yakap at halik nang hindi sa panaginip?